Mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard farming. Lumipas na po ang Pasko at ang bagong taon. Marami po tayong na-receive ng mga pagsubok noong 2024. Ngayon pong bagong taon ng 2025, nawa ay lumalaban pa rin po tayo sa ating mga pagsubok sa ating backyard farm. At sa video na po ito, ang aking pong ibabahagi ay yung amin pong biik na nakaraan na taon na in-upload po namin ay nagkaroon ng arthritis. Ngayon po ay nakarecover siya after a month. Yan po ang isa-share namin sa inyo kung paano po ang ginawa namin sa kanya upang pag kayo nagkaroon din po ng ganyang sitwasyon ay meron po kayong idea. At ito po nakita nyo ang aming pineflex dito na aming mga tanim ng Madre de Agua. Salamat din po sa Lord at medyo madami-dami na po sila at ganda na ang kanilang mga tubo. Ito pong Madre de Agua na to ay nakakatulong po dito sa aming backyard farm. Pwede po yan ibigay sa mga rabbit, sa mga biik at saka po sa mga inahin pong baboy. Pwede rin po yan sa kambing at sa mga manok. At bago po tayo dumiretso sa ating topic, ako muna po ay lilinis po ng mga pupo ng ating mga rabbit. Dahil po ang mga pupo ng rabbit na to ay amin pong ginagamit na fertilizer para dun po sa mga alaman po namin dito, katulad din dun sa Madre de Agua, sa may puno ng saging, basta kung ano pong halaman na pwede pong paglagyan ng fertilizer ay ito po ang ginagamit namin para hindi po masayang. Sa nakikita nyo po, ang ginagawa po namin dito ay dinidirekta na po namin sa halaman yung paglalagay ng fertilizer na pupo ng rabbit. Hindi na po namin masyadong pinapatuyo at maganda naman po ang resulta nito. Yan, makikita nyo at malulusog naman po ang Madre de Agua. At kung ano pa pong mga tanim dito na pwede namin paglagyan ay nilalagyan namin, katulad din po nitong mga may alaga kaming dito ng mga tanim na okra, ampalaya. Yan po, ginagamit po namin yung mga manure ng rabbit na yan. Maganda rin naman po yung chicken manure, kaso mas marami po kasi yung manure ng rabbit, kaya yun ang aming ginagamit. Kahit na meron kami mga manok dito, kaya katulad nga yan, kapag kailangan ng meat ng manok, pwede na magkatay ng ganyan. Nakita nyo po itong baboy na to, ito po yung large white na lahi. Ang nanay po niya is yung nandyan sa kabila. Ito siya pong batik na yan 4 months na, magpa 5 months na siya. Pero nalahian po kasi siya ng pitrin yung nanay niya, kaya nagkaroon ng ganyang kulay. Pero tingnan nyo po yung kanyang katawan, saka yung tenga, pares na pares po nung sa kanyang nanay na large white po. Yung mga biik po namin na 10 ay nabenta na po yung iba, yung mga malalaki. At kapasyalan nga po namin yung isa na nabili na gagawin nilang inahin din. Kapakita po namin dito sa inyo kung ano na po ang itsura nila. Ay niya, isa lang po pala yun. Nagpapakita dito dun sa bumili sa amin na gagawin pong inahin dun sa aming mga biik na may kasamang arthritisin po. Ayan, ito po yung isa dun sa kapatid nung biik namin may arthritisin. Siya po, maganda po ang kanyang pagkalaki. Hindi po kasi yan nabansot. Yung iba po na 3 naiwan sa amin ay may problema po yun. Mga talagang para mga defect yung naiwan sa amin. Yung mga 7 magandang malalaki ang nabili po kaagad. Yan na po, ito po yung arthritisin po namin na hindi po makatayo noon, hindi makalakad na matagal. Nahirapan siya. Ayan po, na maganda na po ang kanyang katawan at nakakalakad na po ng maayos. So sabi ko nga po kanina, puro defect yung naiwan sa amin dito kasi yung 3 na yan, yung mga po, yung isa may arthritis, yung isa po bloated, talagang hindi siya nadumi ng mga ilang araw pero nagamot din po yun. Tapos yung isa naman pong babae ay parang ginilis-galis yung kanyang katawan, pero umayos na po silang 3 ngayon. Maganda-ganda na po ang kanilang mga
itsura at katawan nung nag-isang buwan na sila. Yan po. Pag may nangyari po sa inyong ganyang sitwasyon na nagkaroon po kayo ng mga problema sa inyong mga biik, lalong-lalo na yung nagkaroon po ng arthritis, huwag nyo pong susukuan. Ang ma-advise lang po namin sa inyo ay talaga pong gawin nyo po lahat talaga ang mga lahat-lahat ng inyong makakaya para po sila itulungan at gamutin. Ang ginawa lang po namin dito sa may arthritis namin ay talagang hindi siya nakakalakad at nahirapan siyang dumedi nun. Dinadala po namin siya dun sa kanyang nanay para makadeli siya. At pagkatapos naman po nung naiwalay na sila, maturuan naman po yan kaagad kumain. Kaya kahit na nakahiga lang siya ay kumakain po yan. Talagang kaya ganyan na po kalaki ang katawan niya dahil siya yung pinakaunang kumain. Talagang wala kaming problema sa kanya sa pagpakain. Bali po, ang nangyari po ay pinakain lang po namin siya ng pure feeds kasi yung pure feeds po na pinapakain sa mga biik ay meron na po rin yung nakahalong vitamins. Kaya po yung panay-panay ang kain po ng alaga nyo ng biik ng mga feeds talaga na magaganda. Ang sa amin po ay Ultra Pack. Hindi po ito sponsored. Pero yun po, may halo po kasi na vitamins na yun. Kaya na-absorb na po yun ng kanyang katawan. Umayos-ayos na po yung kanyang buto. Basta ngayon po, ayan, awa ng Diyos. Maganda na po ang kanyang paglalakad. Umabot siya ng 1 buwan na okay na po. Na hindi na kami nahirapan. At yun lang po ang may papayo namin. Huwag nyo pong sukuan. Tulungan nyo po talaga. At pakainin ng magandang feeds para po makuha niya ang mga vitamins na kailangan niya. At yun lang po. Salamat po sa inyong panonood. At pagpalain pa rin po tayo ng ating Diyos na may kapal. At happy farming po sa ating lahat. And Happy New Year po.